So now po, let's study God's words. No? Now, bago po yan, magdeklara po muna tayo ng ating declaration of faith. In 3, 2, 1. In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. So always declare po natin. So bago po tayo magsimula, let's pray po muna. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, we praise you and we glorify you, O God. Salamat sa isang napakagandang umaga, O God, that you brought us here sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Lord, anumang pong karumihan meron kami, Lord, nanghihingi po kami ng pagpapatawad. Lalo na po, bago kami dumating sa bahay-sambahan, may mga nagawa kaming bagay, O God, na nag-grieve sa iyong puso, O God. Mga bagay na iniisip lang namin, nararamdaman, nasasabi at ginagawa, Panginoon. Patawarin mo po kami. Na madalas nakakalimot kami. Madalas ay nagagalit kami, Panginoon. Lord, patawad po, Panginoon. Sabi nga ni Haring David sa kanyang mga sinulat, O God, create in me a new heart, O God. A renew right spirit within us. Lord, bigyan mo po kami ng bagong puso. Bagong puso na sumusunod sa iyo. Bagong puso na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, baguhin mo po ang aming mga puso. Upang ang mga salita mo na aming pakikinggan, Panginoon, ay amin pong maabsorb at maisabuhay. Panginoon, bilang iyong ordained servant na nakatayo ngayon upang ihayag ang iyong mabuting balita, Lord, itago mo po ako sa iyong likuran. Ako'y isang makasalanan na dahil lamang sa iyong biyaya ay nakatayo dito sa harapan. Kaya Lord, bantayan mo ang aking puso, bantayan mo ang aking bibig, at ang mga salita mo lamang ang aking maihayag. Ang mga salita lamang na makapagtataas sa iyong pangalan ang aking maibahagi, Panginoon. Lord, muli, maraming salamat. Lalo na, Panginoon, sa lahat ng aking mga kapatid na narito ngayon, mas inuna yung kalugod-lugod, mas inuna yung napakabuting gawain ang unahin ka namin sa araw na ito. Salamat, Panginoon, at sa iyo lamang ang pinakamataas na pagdakila, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng aming nag-iisang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. So mga kapatid, muli po ay narito po tayo sa The Simplicity of Evangelism Part 3 na po tayo. No? Handa na po ba ang ating mga puso? Pumalakpak nga po ng malakas sa ating Panginoon. Ayan. So ako po ang inyong pastora, Marilu, the head of the CARE Group Evangelism Department. So yan, pag-usapan na po natin ang Simplicity of Evangelism. So mag-review po muna tayo, no? Sandali lang naman po yung ating review. So ang ating pong key verse ay matatagpuan sa John 1:38 to 39, no? Sabayin niyo po ako, basahin po natin. Jesus looked around and saw them following. What do you want? He asked them. They replied, Rabbi, which means teacher. Where are you staying? Come and see, he said. No? So mga kapatid, tingnan po natin yung huling phrase, come and see. Ito po ay maiksi. Amen po? This is the very first invitation. Pinakamaiksi at pinakamadaling salita. Ito po yung ginamit ni Lord Jesus nung siya po ay nagturo o nag-invite, no? At marami po siyang naging tagasunod. Kaya nagpapatunay, mga kapatid, na hindi po natin kailangan yung maraming salita, no? Pag tayo lumalabas, pag tayo humahayo, ang kailangan lang po natin marunong mag-invite. Marunong po ba tayo mag-invite? Parang mahina yata.
Marunong po ba tayo mag-invite? Amen. Ayan. Come and see. Ayan. So, kung si Lord Jesus po ay nag-i-invite, sapagkat siya po yung unang-unang nag-invite. Kung siya ay nag-invite, tayo din dapat nag-i-invite. Amen po? Amen. So, meron po tayo ditong proposal or mungkahi. Ano ang ating proposition? Sabi nga po ng malakas, you don't have to know it all. Just invite. Ayan. Hindi mo kailangang alamin ang lahat. Isa lang. Ano lang yun? Just invite. No? Napakasimple. No? Napakasimple. So, let God's Word do the heavy lifting. So, mga kapatid, so review po natin yung mga pinag-aralan po natin na takeaways po natin sa simplicity of evangelism. No? Number 1. Ano po yung number 1? Basahin po natin ng malakas. You don't have to be expert. Yan, hindi mo kailangan maging expert na sobra-sobrang galing, no? Number 2. Ano po yung number 2? Jesus didn't train experts first. So, hindi tinrain ni Jesus, no, yung mga experts. Hindi niya yun ang unang tinrain niya. And number 3, ano po yung number 3? You can share without knowing everything. Kaya ba nating mag-share? Kahit hindi natin alam ang lahat? Amen. And then number 4. Ano po yung number 4? Bringing someone is enough. No? Yo, number 4. Bringing someone is enough. Sapat na. May nadala kang isa, kapatid. Malay mo, yung isa na yan, mag-multiply, naging 10. Amen? Yung 10 nag-multiply, naging 100. Amen? Kaya mahalaga po ang pag-i-invite kahit isa. Amen? And number 5, ano po yung number 5? Let God's Word do the work. No? So, ang kikilos na ang God's Word. Amen? Amen. So, alam niyo po ba, mga kapatid, no, na yung salita ng Lord, pag hinasik, no, hindi po ito mawawala ng kabuluhan. Ano pong sabi sa Isaiah 55:11? Napakaganda po ng verse na ito. Sabi po sa verse ng Isaiah 55:11, it is the same with my word. I send it. I send it out and it always produces fruit. It will accomplish all I want it to. And it will prosper everywhere I send it. Di ba, mga kapatid? Napakaganda. No? Nasabi po dito, yung send it, yung sa Hebrew word, ito po ay yatsa. Sabihin nyo nga po, yatsa. Ayan. Sabi po dito, pag pinawalan, binigkas, hinagis, yung salita o binhi ng salita ng Diyos, ano po ang sabi? No? Magbubunga. Sabihin nyo po, magbubunga. Ayan. So, it will prosper everywhere I send it. Kaya mga kapatid, mapapalad yung mga bahay sa inyo na napupuntahan ng mga care leaders natin. No? Sapagkat ang binhi ng salita na naihagis sa inyong mga lugar, sa inyong mga tahanan, hindi ito babalik sa Lord ng walang kabuluhan. Amen? Kaya maganda nga kapatid yung mga care leader natin, kayo na po mag-invite na mag-share kami ng God's Word sa inyong tahanan para yung lugar doon magiging pinagpala. Amen po ba? Amen. No? Kasi yun po ang sabi sa ating verse. No? Kaya mga kapatid, tayo bilang care leaders, no? Bilang mga nag-share ng gospel, no? Bigkasin lang natin ang ating bibig. No? Huwag mo nang isipin yung kailan ito magbubunga.
Huwag mo nang problemahin yung kapatid. Bakit? Bahala na si Lord sa resulta. Amen po? Amen. Si Lord na po. Sabi po ni Bill Bright, no? Yeah, sabi po niya, success in witnessing or martus is simply taking the initiative to share the gospel to people and leaving the result to God. So mag-share ka lang, magsalita ka lang, kahit pagtawanan ka pa, bahala na si Lord. Amen? Amen po ba? Amen. Mag-share ka lang ng mag-share. At yung mga persecutions, mga kapatid, that's normal. Talagang bilang mga lingkod ng Diyos, hindi natin maaalis na merong mga magtatawa sa atin. That's normal. Ang mahalaga, yung pinagagawa ng Diyos, ginagawa natin. Amen po ba? Amen. So kaya, share ka lang ng share. Dahil sabi nga po ni Pablo sa 1 Corinthians 3:6, ano po ang sabi? My job, sino po yung nagsalita? Si Pablo or si Paul, was to plant the seed in your hearts. So yung trabaho ni Pablo, to plant the seeds. Saan? Sa ating puso. No? And Apollos watered it. But it was God, not we, who made it grow. Si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig or nag-alaga, but God will make it grow. Amen po ba? Amen. Kaya wag po tayong ma-stress. Wag tayong mamroblema na ito ba, tutubo ba sa Kanya? Hindi po. Hindi po natin yon trabaho. Amen? Kay Lord po ang resulta. Amen po ba? Amen. So, kaya kailangan, mga kapatid, magtanim, magdilig, mag-imbita, at mag-follow up. Amen? Kasi pag nag-invite ka, pag nag-follow up ka, pinalo up mo yung kapatid mo na naka-attend na sa church, mayroon kang reward. Amen po? Gusto po ba natin ng reward? Ay, parang mahina. Magbibigay ako dito ng 100 iPhone 17 sa pinakamalakas. Amen? Ayan, si Ivana, million ang nag-follow, no? So, at tayo, higit pa sa iPhone 17. Amen po? Amen. So, number 6 po, ito na po yung continuation. Ayan. Number 6, ano na nga po, ika-6, you're not the preacher. Ayan. And that's okay, no? Kasi, mga kapatid, sa Bible, may ginamit ang Diyos. Kahit nga po hindi sila nagtuturo. Actually, hindi natin kailangang magturo kung hindi naman iyon ang gift mo. Amen? Okay lang yon. Ang mahalaga, ikaw ay nag-iimbita. Amen? Lahat po ba tungkulin po natin yung mag-imbita? Amen. Yan po ang tungkulin natin. Lahat tayo. Kailangan nag-i-invite. Sabi nga ni Pastor, kahit isa. No, kahit isa. Mag-invite po tayo. So kung hindi ka preacher, pwede ka rin bang gamitin ng Lord? Pwede pa rin ba? Amen. Katunayan po sa Bible, may mga women o kababaihan na ginamit ang Panginoon. Katulad dito sa church, di ba? Meron tayong women's ministry. Nasaan ang mga women? Kamay-kamay, kaway-kaway. Ayan. Mga women. Ayan. Ayan. Paggamit din po tayo sa Lord. Katulad po ni Lydia. Sino nakaalala kay Lydia? Ayan, di ba? Yung nagtitinda ng tela na purple, no? Ayan, si Lydia, si Joanna, si Mary Magdalene, si Susana. Ayan, sila po ay mga negosyante, no? Mga businesswomen. Sila po yun. Hindi sila nag-preach. Ano yung ginawa nila? Bakit kagamit-gamit sila sa Lord? Kasi pinagamit po nila ang kanilang pera, kayamanan
sa gawain ng Panginoon. So they are the inner circle of female disciples who left their homes to support the mission of Jesus. So kahit pala hindi ka mag-preach, no? Yung merong kayamanan, ipagamit natin sa Panginoon. In the first place, whatever we have, galing sa ating Panginoon. Amen po? Amen. So isa pa pong mag-asawa. Sino po yon? Si Priscilla at saka po si Aquila. Yan. Mag-asawa po sila. Alam niyo po, maganda sa mag-asawa yung magkasama sa ministry. Partner kayo sa buhay. Amen? Maganda, partner din po kayo sa gawain ng Panginoon. No? Ako po, nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tuwing hahayo ako, ay kapartner ko din ang aking kabiyak ng puso. Yan. Hinahatid kami, sinusundo, at pagkailangan namin ng masarap na hot dish o merienda, nakahanda siyang magluto. Yun. So, partner kami. Pag sinabi ko, kahit alas 9 na ako uuwi dahil makikipagchismisan ako kay Lord, about Lord. Hindi po siya nagagalit, no? Kahit nga ata hating gabihin ako hindi magagalit siya, susunduin pa ako. So yun po, maganda, partner tayo ng ating hobby sa ministry. Amen po? Amen. So ano po ang pareho sa kanilang lahat? Doon sa binanggit po, ayan po si Priscilla, saka si Aquila, tsaka yung mga binanggit po nating kababaihan, ano yung kamukha sa kanila? Hindi po sila nag-preach. Yan, hindi po sila nag-preach. Ano po yung ginawa nila? Pinagamit ang kanilang resources. Pinagamit ang kanilang pera, ang kanilang kayamanan para sa gawain ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa mga ganito po. Alam ko, marami din pong ganito ngayon sa inyo na handang ipagamit, lalo na ang kanilang bulsa sa pambili ng aircon. Amen po? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. So, mga kapatid, you're not a preacher, tandaan natin, kaya huwag kayong mag-stress, no? At mag-overthink. That's okay. Hindi ka tinawag to preach. Magkwento ka lang ng iyong testimony sa buhay mo, nang nakilala mo si Lord, isa na po iyang napakagandang gawain sa Panginoon. Amen po? Amen. So mga kapatid, mag-invite tayo. So number 7 na po tayo. Ayan po, number 7. Inviting others is a small step of faith. Ayan. Isa pong magandang senyales na anak ka ng Diyos. It is an act of faith kasi natutuwa ang Diyos sa pag-imbita mo. Sino na po dito nag-invite pero wala pa rin nadadala, pero nag-i-invite? Meron po? Ayan, amen. Ang asawa ko, invite na invite. Siguro hindi lang mahigit 20 or 20 ang kanyang na-invite. Pero wala pang dumarating. Sabi ko, patuloy ka lang mag-invite. Bakit? Panalo ka pa rin kay Lord. Kung 20 beses kang nag-invite, hindi man siya dumating ngayon. Darating ang panahon, darating din yan. Amen? Amen. At mga kapatid, kahit hindi siya dumating, panalo ka pa rin sa Lord. Bakit? Ito po ang sabi, no? Sa lesson po na ginawa ni Pastor, ito ang sabi niya, natutuwa ang Diyos sa pag-iimbita mo. So hindi lang pala kaibigan ang natuwa, hindi lang pala si pastor ang natuwa. Sino ang higit na natuwa? Ang Panginoon. Masaya po ba kayo pag natutuwa ang Lord? Amen. Katulad po ngayon sa nangyayari sa mundo, tingnan po natin. Many people are grieving the heart of God. Pinapagalit nila, pinapalungkot nila ang puso ng Panginoon. How about us? Bilang isang Christian, tayo ba ay nagpapalungkot sa puso ng Diyos o nagpapatuwa?
Alin ka sa dalawa doon? Alin ka sa dalawa? Hello? Alin po tayo sa dalawa? Nagpapatuwa. Amen po? Kasi nag-i-invite ka. Sabi mo sa katabi mo, mag-invite ka. Lalo na pag Wednesday. Natulog na sila. Sabi niyo, lalo na pag Wednesday. Alam niyo po ba, napakahalaga ng ating Wednesday. Diyan natin mas napipil ang presence ng Lord. Why? Sa prayer meeting natin, sa prayer natin. Mas lalo natin siyang nakakausap ng marubdob, ng mainit, no? Ng mataas. Mataas yung antas ng paggalang natin sa Kanya. Minsan, napapabayaan natin yung Wednesday. So mga kapatid, mag-invite lalo na pag Wednesday. Amen po ba? Amen. So sabi po sa Zechariah 4:10. Ayan. Sabayin niyo po ako. Do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin, to see the plumb line in Zerubbabel's hand. So, pansinin po natin, no? Yung pangalawa, the Lord rejoices to see the work begin. Natutuwa, nagagalak ang Panginoon kapag mayroon tayong nauumpisahan. Amen po? Meron po ba tayo naumpisahan na? Meron na po ba? Amen. Ayan. Kasi po, doon sabi po ni Propeta Zechariah, sa building the temple, huwag maliitin ang simpleng bagay. Kasi mahalaga ang ginagawa natin dito sa church. Kahit pa napakaliit neto. No? Bakit po? Kasi ang tinatayo natin ay ang bahay ng Diyos. The church or the temple. Yung mga naglilinis dito, nakakatuwa po sila. No? Simpleng nag-aayos ng upuan, nagwawalis, nagliligpit ng kinainan, nagpupunas ng bintana, naglilinis ng aircon, no? Naglilinis, nagwawalis ang bakuran ng church. Those are simple acts, but show how big your heart is. Maliit na bagay, subalit nakikita ng Diyos kung gaano kalaki ang iyong puso. Amen po? Palakpakan po natin lahat ng mga nag-uumpisa na maggawa ng simpleng bagay para sa church. Amen po? Amen. So, minsan, mga kapatid, dito sa church, no? Minsan, nakikita natin, may project tayo. Ano po yung project natin? Yung ceiling ng ating kids room na ginagamit din natin bilang pag-aaral ng mga care leaders. No? Ano pa? Aircon. Isa po yan. Painting of our ceiling. Isa po sa mga projects na pinagpe-pray natin. No? Kung minsan mabagal ang pag-usad ng projects o repairs. No? Kasi bukod sa wala po tayong sapat na budget, kakaunti lang ang gumagawa, no? So sabi naman ng verse, ang Diyos ay natutuwa, the Lord rejoices to see the work begins. Kahit usad pagong, ang mahalaga, mayroon kang nasimulan. Amen? So magsisimula na po ba tayo? Simula na po ba? Kailan? Now na. Sabihin mo sa katabi mo, now na. Ayan. So, member ka man o pastor, care leader, hindi po, alam nyo po, ang bawat isa mahalaga. No? Tandaan po natin, tayong lahat, bata, nanay, tatay, kabataan, ang bawat isa po mahalaga. Sabi po sa Ephesians 4:11-12, ano po ang sabi? Sabi dito, He is the one who gave these gifts to the church. No?
The apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Lahat sila bigay ng Diyos. Amen po? Amen. And the responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. Kaya mga kapatid, lahat tayo po ay mahalaga. Alam niyo po si Pastor, lahat ng effort ginagawa niya, time, money, nag-i-spend niya to equip, no, tayong mga members. Bakit? To build up the church. Hindi lang yung church na as church building. Dahil ang ibig sabihin ng church, hindi lamang po building. Ano pong ibig sabihin ng church? We are the body of Christ. Tayo yon, mga kapatid. Sabihin nga po natin, tayo yon. Tayo yung church. So, hindi lang po, ito po physical, no? Pero, ang ibig sabihin ng church, tayo. We are the body of Christ. No? So, ngayon, mga kapatid, gusto po ba nating magkaroon ng aircon? Gusto po ba nating magawa ang ating ceiling ng ating children's room? Ayan. Parang mahina ata. Pwede po tayong mag-donate ayon sa ating kakayahan. Amen po ba? So, ayon sa ating kakayahan. Alam ng Diyos, kapatid, kung gaano ang iyong kakayahan. Kaya kung yung ceiling gusto natin, yung aircon gusto natin, para mas komportable tayo, mga kapatid, yung pambili, yung pampagawa, nasaan? Nasaan? Ayan. Kapain nyo nga po yung bulsa nyo. Ayan. Nasa ating mga bulsa. Depende sa kalagayan ng ating mga puso. Amen po? Tandaan, hindi tinitingnan ng Lord yung amount. Anong tinitingnan ni Lord? Yung puso. Amen po? Amen. So, tingnan po natin ang pinapasabi ng Diyos kay Propeta Haggai na isang napakagandang reminder. Sabi po dito, why are you living in luxurious houses while my house lies in ruins? This is what the Lord of Heaven's army says, look at what's happening to you. No? Sabi ni Lord, anak, tingnan mo, bakit nagkakaganyan ang buhay mo? Sa verse 6, tingnan po natin. You have planted much, but harvest little. No? Ang dami mong tinanim, pero umaani ka ng konti. You eat, but not satisfied. Kain ka ng kain, pero hindi ka satisfied. You drink, but are still thirsty. Umiinom ka, pero uhaw na uhaw ka pa rin. You put on clothes, but cannot keep warm. No? Nagsusuot ka nga ng damit, pero parang pakiramdam mo, hindi ka pa rin satisfied. Your wages disappear as though you were putting them in pockets filled with holes. Kumikita ka nga, sumasahod ka nga, pero bakit ganun? Parang yung kinikita mo ay napupunta lang sa butas na bulsa. Anong ibig sabihin nun? Nawawala din. No? Nauubos din. So yung po, lagi kang hanap ng mga bagay sa buhay. Pero bakit hindi ka satisfied? Bakit kaya? Bakit yung sahod mo parang nawawala lang? Nakaka-relate ba kayo? Na parang nauubos, parang bula, nawawala. Yes, parang nilagay ko sa bulsang butas. Sayang naman ang pagod. Amen? So tingnan po natin dito, bakit kaya? Verse 7, this is what the Almighty Father said, consider how things are going for you. Now go up into the hills, bring down timber,
and rebuild my house. Then I will take pleasure in it and be honored, says the Lord. So it means a feeling of happy satisfaction and enjoyment. See, mga kapatid, natutuwa ang Diyos kung gagawa tayo. Kahit maliit na trabaho sa kanyang church. Amen po ba? Kahit maliit. Simple lang. Umpisahan natin sa maliit. Then, pag sanay ka na, yung maliit na yan, lalaki ang gagawin mo. Amen po? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi, every time na gumagawa ka sa church, ang unang-unang natutuwa, sino? Si Lord. Amen? Dapat yun ang tibok ng puso natin. Paano ko ba mapapasaya si Lord? Gusto ko mapasaya ko si Lord. Lagi akong maglilinis sa church. Gusto ko mapasaya ko si Lord. Lagi akong magbibigay sa church. Amen? At alam nyo mga kapatid, hindi mawawalan ng kabuluhan. Sinabi ng Lord. No? Sinabi ng Lord, hindi mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng bagay na gagawin natin para sa Kanya. No? So, laging tandaan, He will take pleasure and in it and be honored. Na o-honor natin si Lord every time gumagawa tayo. Amen po? Okay, next po. Sa verse 9. You hope for rich harvest, but they were poor. And when you brought your harvest home, I blew it away. Why? Because my house lies in ruins, says the Lord Almighty. While you are busy building your own fine houses, no? Alam nyo, pag napapabayaan pala natin ang bahay ng Diyos, no? Nalulungkot siya. At hindi tayo mabibless. Amen? Pero kung ang isip mo, laging, paano ko ba? Paano ba ako magiging busy para pagandahin ang bahay ni Lord? Hindi na masyadong maganda yung bahay ko. Gusto ko mas maganda yung bahay ni Lord. No? Pag ganyan ang thinking nyo, ang pangako niya, masaganang ani, abundance, hindi mauubos ang inyong pagkain para sa inyong pamilya. Amen po? Amen. So remember, an invitation feels small, but heaven sees it as significant. Yung pag-iimbita, kala mo lang, ang liit na bagay. Sa tingin mo, maliit. Sa tingin ng kapwa mo, maliit. Nag-imbita lang? Kaliit naman yan. No? Hindi po. The heaven sees it as significant. Ang laki ng tingin ng heaven sa ginagawa mo. Kaya tanong, kapatid, what small step or job could you take this week? Anong maliit na hakbang o maliit na gagawin ang gagawin mo ngayon o uumpisahan mo ngayong week? No? Kayo na po sumagot because an invitation feels small but heaven sees it as significant. So number 8 na po tayo. Ano po yung number 8? Basahin po natin. If you invite, someone will respond. Tandaan po natin, hanggat wala kang iniimbita, walang sasama sa iyo. Amen po? Amen. So hanggat di mo sinasabi na, pare, mare, anak, o kapitbahay mo, gusto mo bang sumama sa akin? Tinanong niyo na po ba yan? Tinanong niyo na po? Amen. Anong sinabi sa iyo? Saan? Saan kaya? Sa church. Ayan. Kasi birthday ko. Magpapakain ako maghahanda ako, or ililibre kita. Bukas na yung Wendy's. Sama ka sa akin. Dadaling kita sa
Wendy's, no? Yan, woo! Yan, sino kaya mag-i-invite, no? So, maniwala ka, no? Ngayon, kung hindi naman kalabisan na mag-invite ka kasi may okasyon, lalo na yung mga may birthday. Sino may birthday? Kahapon. Ayan, yan. Sino may birthday? Tapat nyo sa birthday nyo, yung pag-iimbita. Lalo na sinabi nyo, sa Wendy's kayo pupunta. Naku, sasama yan. O kaya, Samji. Samji. Saan pa? So, mga kapatid, ayan, kapag po nag-iimbita kayo, mag-invest muna tayo. Amen po? Kaya sabi ni Pastor, invest and invite. Unahin muna yung invest. Amen po? Minsan, ba't ba ako gagasta? Di pag in-invite ko siya, gagasta ako. Tandaan natin, para kanino ba yung gagawin mo? Kay Lord. Ganong ibalik sa iyo ni Lord dyan ng 10 times? Okay, sige, naka 300 ka sa Jollibee. Sa Jollibee. Abay, 300 na yan. Ganong ibalik sa iyo ni Lord ng 10 beses? Faith. Gamitin natin yung faith. Mag-invest tayo at tayo kakapag-invite. Amen po? Amen. So gaya po ng ginawa ng Samaritan woman, lagi nating isipin yung Samaritan woman na ang tingin ng iba isang makasalanan. Pero anong ginawa niya? Sinyer niya yung kanyang naranasan ng meet niya si Jesus. No? Ganon din po tayo. Sabi ng verse John 4:29 to 30, "Come and see a man who knew all about the things I did, who knows me inside and out. Do you think this could be the Messiah?" And they went out to see for themselves. Diba? Hindi lahat, mga kapatid, magsasabi ng yes pag nag-invite ka. But some will. And that changes everything. May maraming magno-no. Pero meron ding mag-yes. Malay mo sa ika-30 na na-invite mo, yung ika-30 dumating. Naisama pa ang buong pamilya. Amen? Minsan agad kasi tinitingnan natin, 10 yung na-sharean ko. Kailangan yung 10 na yan, alam nyo po, sa bawat 10, isa lang yung tumubo doon. No? Yung 9, si Lord na bahala kung kailan. Yung 1 mag-multiply lang yan, naging 5, naging 10. Amen? Kaya hindi po sayang. So, mga kapatid, si Pablo po habang nangangaral, sabi po niya sa Acts 17:32, when the people heard about Jesus being raised from the dead, some of them laughed. Tingnan nyo nga po noon, no? Nagtawanan pa yung iba. But others said, "We will hear more about this from you later." No? So sabi po dito, may ilan na natatawa sa good news ng kaligtasan ni Kristo. No? Pagtatawanan talaga tayo ng iba. Sasabihin ng iba, nahihibang na yan. Amen? Di totoo yan. Pero, tandaan natin, yung nagtatawa, kapatid, hindi natin sila target. Hindi sila yung target natin. Amen? Amen. Yung target natin, yung maniniwala sa atin. Amen po? Amen. So, mas maganda po yung salin. Tingnan po natin dito sa The Message Bible, at the phrase, "raising him from the dead," the listeners split. Some laugh at him and walk off making jokes. Others said, "Let's do this again."
So sila na yung hihirit, magre-request once na intindihan nila ang good news. Katulad ng iba na sinesharean po namin, no? Una, kami namimilit. Nung huli, sila na namimilit sa amin para bumalik. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Tunay po na may magtatawa, may hindi tatanggap, tandaan natin, mayroong maniniwala. Amen po? Amen. So Acts 2:41, many of them believed his message and were baptized. About 3,000 people were added to the group. No? Ilang libo daw po yung mga nagpabaptize? 3,000. No? Baka hindi ka pang isa, kapatid. Baka pang 3,000 ka. No? So question, may tanong po ako sa inyo. Are you willing to invite even without guaranteed results? Sa Tagalog, kaya mo bang mag-imbita kahit alam mong hindi sila pupunta? Kaya mo? Kaya, amen. Salamat po sa lahat ng sumagot, no? So, kung hindi mo sila mapuntahan, kaya mo ba silang i-chat? Kaya mo ba silang i-text? Paano kung tanggihan ka nila? Ha? Di ka na uulit? Next na lang ulit? Alam nyo mga kapatid, hindi man sila dumating. Hindi man sila pumunta, ang mahalaga, nag-imbita ka. Amen po ba? Amen. Nag-imbita ka, hindi para sa iyo. Nag-imbita ka para sa Lord. Amen po ba? Amen. Next po. Number 9 na po tayo. Sa number 9, God placed you strategically. Ulitin nga po natin. God placed you strategically. No? Saan kayo nakatira? San Jose, PL, no? Meron pa bang ibang barangay? Wala na po, ano? So kaya ka dyan nakatira, o dyan ka nag-aaral, dyan ka nagtatrabaho, kasi dyan ka gagamitin ng Diyos. Amen po? Amen. Dyan ka pala gagamitin. No? Posible ba na may isa kang kaklase, katrabaho, kapamilya, na makaka-attend dito sa church kasi malapit? Amen. Sino may mga classmate na malapit dito? Sino mga nag-aaral dito? Wala ba? Wala ba kayong classmate? O, kapitbahay na malapit dito? Meron. Kumare na malapit dito? Ayan. Anong idea? Kasi doon ka mag-iimbita. Doon sa kapamilya mo, sa kapitbahay mo. Sa Acts 17:20, ang sabi po, God decided exactly when and where they must live. Diyan ka nakatira, diyan ka nakapag-asawa, diyan ka nagkatrabaho, sila ang naging kapitbahay mo. Bakit? Pinili mo ba sila maging kapitbahay mo? Pinili ba natin? Di ba hindi? Bakit? Kasi plano yan ng Diyos na sila yung maging kapitbahay mo dahil sila ay iimbitahin mo. Amen po ba? Amen. Ikaw pala ang mananagot sa kaluluwa nila kapag di mo sila na-invite. Amen po? Amen. Mag-reflect po tayo. Yung anak natin na mapapahamak, yung kapatid natin na mapapahamak, accountable ka dyan. Pag hindi yan naligtas at naging silent ka, no? Sinarili mo ang kaligtasan, kapatid, accountable ka. Share ka lang ng share. Kahit sa palagay mo parang di siya nakikinig, may iba siyang ginagawa, share ka ng share. Tandaan mo, hindi mo salita yun. Kanino salita yun? Kay Lord. At ang salita ng Diyos, alive, powerful. Amen? Amen. May power yan eh.
Kaya kala mo lang walang nangyayari, may mangyayari dyan. Kaya huwag kang titigil sa kasi-share. Amen? Amen. So next po, question. Meron na po ulit ang question. Who is already in your circle that needs an invitation? May tao ba na malapit sa'yo na pwede mo silang imbitahin sa church? Meron? Siguro naman meron, ano? Sino dito yung walang kapitbahay? Meron ba? Sige, maniniwala na ako, walang kapitbahay, kaya walang ma-invite. Di naman siguro, no? Di naman tayo sa isla na kaano. So, yung kapitbahay mo, pwede mo silang imbitahin. Tandaan po natin, distance is very important to God. Alam ng Diyos, may malapit kang kapitbahay. May malapit kang kamag-anak, kapatid. Sila ang binigay ng Diyos para imbitahin mo. Ngayon, hindi man nila tanggapin yon, hindi mo na sila pananagutan. Ang mahalaga, sinabi mo na merong tagapagligtas. Ang pangalan niya ay pangalang ano? Jesus. Amen po ba? Kung paano naramdaman mo na naligtas ka, i-share mo yon, kapatid. Sa anak mo, sa kapatid mo, sa kapitbahay mo. Dahil mananagot tayo kapag sila ay napahamak. Amen po? Amen. No, next po, evangelism, simplicity of evangelism, number 10. Invitation is an act of love. Yung palang pag-imbita sa'yo, yan pala ay ano? Pag-ibig. Pagpapakita na mahal ka ng kapwa mo. Ako po, produkto rin ako nang ako'y na-invite. Kung walang nag-invite sa akin, wala din ako ngayon dito. Amen po? How about you? Kayo po ba ay may nag-invite? Mahalin niyo po. Ipag-pray niyo yung taong nag-invite sa inyo. Sila ang tunay na nagmamahal sa inyo. Sapagkat ang pag-imbita, akala natin isang maliit na bagay, but it is an act of love. Amen po? Amen. Roma 10:14. So yan po yung love na may care and concern. But people can ask the Lord for the help. They must believe in Him. And before they can believe in Him, they must hear about Him. And for them to hear about the Lord, someone must tell them. Dapat magsasabi sa kanila, may mag-iimbita sa kanila. Bakit? Mahirap maniwala sa Panginoon kung walang magsasabi. Amen? Wala silang mapapakinggan kung walang nagsasabi. Amen po? Amen. So, tingnan po na, how beautiful is the person who comes to bring good news. Sino dito yung naghahayo? Meron po ba dito? Ayan. Tingnan niyo yung mga katabi niyo na naghahayo. Di ba ang ganda? Di ba ang ganda? Naniniwala ba kayo? Kasi sabi dito, how beautiful is the person who comes to bring good news. Ang nagdadala pala ng mabuting balita ay napakaganda. Napakaganda sa paningin ng Panginoon. Amen po? Amen. So kung nag-iimbita ka, kapatid, at napahiya ka, sabihin mo na lang, pasensya ka na, kasi mahal kita. Amen? At mananagot ako sa iyo. So yung act of love po, nagpapakita o nag-e-express, nagpapahayag ng love for others, no? Kung mahal mo ang workmate mo, ang churchmate mo, ang neighbor mo, show that you care. Hindi lang puro salita.
dalhin natin sila sa church. Yun ang tunay na nagmamahal sa kapwa. Dinadala sila sa church. Amen? So malinaw po kay Lord Jesus bakit siya naparito sa lupa. Siya ay nasa kanyang kaharian. Bakit siya napunta sa lupa? Luke 5:31, sabi po dito, Jesus answered and said to them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick." Kaya naparito ang Panginoong Hesus sa lupa ay bakit? Para sa mga may sakit. Nangangailangan po ba ng doktor yung walang sakit? Kailangan po ba ng doktor yung walang sakit? Di ba? Hindi, ano? Sino nangangailangan ng doktor? Yung may sakit, no? At walang taong may malubhang sakit ang dadalhin niyang sarili sa hospital. No? Kailangan ng ibang tao madala sa ospital. Kailangan din nila ang tao na magdadala sa kanila sa ospital. Ganito po yun. Pag may malubhang sakit ka, saan ka dadalhin? Sa ospital. May magdadala ba sa'yo? Amen. Kasi alangan namang, di ka na nga makalakad na ganyan, dadalhin mo ba yung sarili mo, di ba? May magdadala sa'yo. So the same with us. Tayo po ay may sakit. Amen? Kaya nangangailangan tayong dalhin sa ospital. Ano yung ospital na yon? Church. At kailangan din may magdala sa atin sa church. Amen po ba? Amen. Salamat po kay Pastor, sagot ng sagot. Yan. So kasi po mga kapatid, malapit na po tayong matapos. Huwag na po kayo mainip. Sumagot na po tayo, no? So why? Kasi ang church ay hospital. Sabi nyo nga po, hospital. Puno ito ng taong may sakit. At kabilang po tayo doon. Amen? Amen. So may miyembro tayo na may sakit, may pastor na may sakit, may leaders na may sakit. Kaya magpasensyahan po tayo sa isa't isa. Why? Lahat tayo nangangailangan ng doktor. Amen? At sino ang ating doktor? Dr. Jesus. Sabi nga po natin, Dr. Jesus. Amen. Para gamutin tayo, para baguhin tayo araw-araw. Amen? Verse 32, sabi ni Jesus, have not come to call the righteous. Hindi siya dumating sa lupa, kapatid, para tawagin ang mga matuwid. No. Sino ang tinawag niya? Tayong mga sinners. No? But sinners to repentance. Para tayong mga makasalanan ay makapagsisi. Amen po ba? Kaya nga yung iba, huminto na, sabi ng iba, ayoko na pong mag-church. Kasi sabi daw po sa akin, church ako ng church, hindi daw po ako nagbabago. Sabi ng kabataan. Kaya nga po tayo nag-church, kasi nga po, tayo po ay makasalanan. Amen po? At sa parati nating pag-repent, tayo po ay magbabago. Amen? Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. No. It is God who can change us. Amen po ba? Si Jesus lamang po ang kayang magbago sa atin. Kaya huwag po tayong patangay sa iba na hihinto ka na. Pag sinabi ng church ka pa naman ng church. Kaya nga tayo nag-church kasi ang church hospital. Amen po? Amen. Kaya ang kasalanan ng tao either hayag o tago. Lahat tayo nagkakasala. Roma 3:23. Ang sabi, walang matuwid kahit isa. Amen? Kahit isa. Walang matuwid. Ang sabi, malinaw,
Walang matuwid kahit isa. Lahat tayo ay nagkasala. Amen po ba? Amen. Kaya wala tayong kayang ipagmalaki. Now, ang tanong, sino po dito, tanong ko sa inyo, ang hindi na nagkakasala? Papuntahin na po natin sa langit. No, meron po ba dito hindi na nagkakasala? Di ba? Wala. Lahat tayo ay nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos para po tayo ay mabago at maibig natin ang iba. Amen? Hindi natin kayang mahalin ang ating kapwa kung hindi po tayo ay inibig ng Diyos. Amen po? Number 2, an act of love, express your love for the lost. Oh? Bring at least one soul. Laging sinasabi ni Pastor, bring one soul, no? To Jesus. Kung nahihiya ka, bring one of your family. Ilan ang anak mo? Kaya mo bang tanggapin na siya ay mapapahamak sa apoy ng impyerno? Doon ang isisigaw, give me one last chance. Sabi nila. Pero sa mundo, we have millions of chances, pero sinasayang natin. Amen po? Huwag natin sayangin, kapatid, at huwag nating hayaan mapahamak ang pamilya natin. Pag sinabing lost, sila yung hindi nakakakilala kay Lord. Yes. They know there's Jesus. Alam nila may Jesus. Pero kilala ba sila ni Jesus? Yun po yung tanong. Kailangan malinaw. Kilala mo si Jesus at kilala ka ni Jesus. You have relationship. Amen po? Amen. No? Malinaw po. Jesus is the way, the truth, and the life. John 14:6. Siya lang ang daan. Siya ang katotohanan. No? Hindi religion. Amen? Amen. So yung mga lost, sila po yung naliligaw ng landas. Luke 15:4-7. If you had 100 sheep, and one of them stayed away and was lost, in the wilderness, wouldn't you leave the 99 others to go and search for the lost one until you found it? Meron kayong 99 tupa. Nawawala yung ano ang gagawin nyo? Di kaya iiwanan nyo yung 99 at hahanapin nyo yung isa? Amen po? Amen. So, verse 5, and then you would joyfully carry it home on your shoulders. When you arrive, you would call together your friends and neighbors to rejoice with you because your lost sheep was found. Hindi kaya pag uwi mo ay dala-dala mo yung nawawalang tupa, hawak mo sa iyong shoulder, tinawag mo lahat ang iyong kapamilya, kapitbahay, and you will rejoice. Bakit? Sapagkat ang nawawala ay natagpuan. Amen po? Amen. So, sabi dito, it doesn't make sense. So, in the same way, heaven will be happier over one lost sinner who returns to God. Ang buong kalangitan po ay nagdidiwang, nagse-celebrate pag may isang kaluluwa na nawala at nagbalik sa Panginoon. Amen po? Imagine, sabi, one lost sinner. Nagdidiwang na ang libu-libong anghel. Paano kaya kung 5 pa yan? Amen? Amen. Sana po mga kapatid, maging instrumento tayo na yung nawawalang soul, tayo ang nakakita. Amen po? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.
No? Eto na po, matatapos na tayo. Kaibigan, paano kung sasabihin ko sa iyo, yung palang nawawalang buwa ay ikaw. Ikaw pala yun. Pasalamat ka. May nag-imbita sa iyo. Amen. Pasalamat ka. Nandito ka sa church. That is not an accident. God's plan for you na ikaw ay madala sa church. Pinalakas ka, ginamot ka sa anumang sugat na mayroon ka. Sugat sa puso, sugat sa bulsa, sugat sa katawan. Para ganun, ikaw rin mag-imbita ng isa. Amen po? Amen. Huwag natin sayangin, kapatid, na ikaw ay nandito dahil ikaw ay na-invite. Kung naranasan mo, pinagaling ang sugat mo, pinagaling ang puso mo, pinagaling ang bulsa mo, kapatid, bakit hindi mo iparanas sa iyong mahal sa buhay? Amen po? Amen. Nakuha po ba natin? May natutunan po ba tayo? So remember, invitation is love in action. Ito ang tunay na pagmamahal, no? Hindi puro, I love you, I love you, I love you. The great expression of love is invitation. Amen? Mag-i-invite na po ba tayo, mga kapatid? Pumalakpak nga po ng malakas ang mag-iimbita. If you care about people, you won't be silent. No? Kung nagke-care ka sa anak mo, nagke-care ka sa kapatid mo, sa mahal mo sa buhay, sa kapitbahay mo, then, do not be silent. Kumilos po tayo. Amen? Amen. Sabi po ng 26 US President, si Theodore Roosevelt, ang sabi po, basahin niyo po ng malakas para tumimo sa atin, people don't care how much you know until they know how much you care. Amen po? Amen. So, isang tanong na lang. Kayo ang sasagot. Who do you care about enough to invite? May tao ka ba na gustong-gusto mong dalhin sa church? Siguro naman meron. I-pray mo siya gabi-gabi. Iluhod mo siya sa Lord. At laging wag kang magsasawa. Kasi ayaw Araw-arawin mo siya. Araw-arawin mo siya. Kasi mahal mo siya. Amen? Amen. So, next po, next month, meron pa tayong 2 natitira na simplicity of evangelism. Meron po ba tayong natutunan? Ayan. So, para po sa ating Macarius Challenge, yung pong Macarius Challenge ay challenge po ito sa atin for the whole week na gagawin po natin. So, lakas po natin, parinig natin kay Lord. Invite someone to our church today. No, hindi po bukas, today. Sa pong malakas pa ulit, invite someone to our church today. No? So, one invite can change everything. Don't think too much, just invite. And God will do the result. Amen po? Amen. So tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan, Father, minsan pa we want to thank you, Lord, for this wonderful message, for this powerful message you have given us today. Salamat po, Panginoon, sapagkat you have remind us, O God, na mag-invite kami. Although it's a small thing, kung tingnan natin, maliit na bagay lang. Pero Lord, the heaven sees it as significant. Malaking bagay sapagkat isang tao lang ang aming ma-invite. Pwede siyang baguhin ito. At pwede siyang mag-multiply.
Lord, alisin mo lahat ng hesitations namin. Alisin mo lahat ng negativity namin, O God. Baka hindi sila mag-respond. Nahihiya kami. Lord, yung giant na shame, tanggalin mo sa amin, Panginoon. Alisin mo yung kahihiyan na yun na paghahayo kami, mag-share kami, nahihiya kami. Lord, hindi kami dapat mahiya. Sapagkat kung iisipin namin, kami ay produkto ng invitation ng mga taong nagmahal sa amin. Wala kami dito ngayon at hindi namin alam ang purpose ng buhay namin kung hindi kami na-invite. Salamat, Panginoon, sa lahat ng tao na hindi nagsawa sa amin. Sa lahat ng tao na ginawa ang lahat ng bagay para lamang kami ay ma-invite. Mas lalo namin, Lord, na-appreciate sa oras na ito na ang pag-invite pala ay expression of love and care namin, O God, sa mahal namin sa buhay. Tulungan mo kami sa pag-uwi namin, maging katulad kami ng Samaritana, Panginoon, na hindi siya naglubay ng kaiikot sa kanilang neighborhood, na ipinamahagi niya si Kristo. Lord, maging gano'n ang puso namin, Panginoon. Mag-umapaw kami sa kagalakan, O God, na ma-invite, madala namin lahat ng aming pamilya, mga anak namin, asawa namin, kapatid, kaibigan, kamag-anak, kapamilya, Panginoon. Dahil napakahirap, Lord, na mapunta sa apoy ng impyerno. Lord, maraming salamat for this great reminder na isa rin kami sa nawawalang tupa. Nang dahil sa nagmahal sa amin, Lord, we were lost and we were found. Kaya, Panginoon, sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan, O God, iyo po ang aming maisabuhay, yung aming Macarius Challenge, O God, na mag-invite kami to church. Walang kwenta lahat ang kayamanan dito sa mundo, walang kwenta ang katanyagan, walang kwenta anumang bagay na material, O God. Ang pinakamahalaga sa lahat, yung kami ay mapunta diyan sa iyong kaharian. Sapagkat wala naman tanging daan, hindi ang religion, hindi ang aming good deeds. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to you, Panginoon. Walang makaparoroon sa iyo kung hindi sa pamagitan ng aming Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat ng marami. Thank you, Lord, and we bring back all the glory, all the praises in the powerful name of our Lord Jesus. Amen. Amen. Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more like this in our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you on our next videos. Stay super blessed and stay Macarius. Bye!